Hi everyone, this is Sister Pressy and once again, I'm gonna share the light of our mind, kaya ang ating pong kaisipan. According to Romans 8:6, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. So, have you ever think about the food that we usually eat? Di po ba yung mga pagkain natin? Let's say for example, ngayon kasi marami ng instant food and mga iba't ibang klase ng mga fast food, hindi po ba? And mga restaurant. So, maganda naman ang advantage kasi unang-una, mga instant food. Usually, lalagyan mo na lang ng tubig, yung instant noodles. So, meron ka ng noodles, di ba? Tapos, yung mga delata. Meron na ring mga giniling menudo sa lata, hindi ba? Corn beef. So, ipipreheat mo na lang sila lahat. And hindi ka na mag-e-effort na magtimpla kasi alam mo na okay na yung alat niya, okay na yung lasa niya. Diba? And then, yung mga fast food naman, so usually greasy sila dahil mamantika, salty. Yan. Kasi kailangan din i-preserve nila yon sa freezer. So, may mga ginagamit silang mga preservatives. And usually, they use salt at maraming salt ang nilalagay nila. Hindi po ba? So, merong siyang advantage dahil madali maluto. Andyan na kagad, di ka na mag-effort. And usually, lalo na kapag pagod ka, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, so madali na lang para sa'yo. Pero iba pa rin yung binibigay niya, di ba? Para ka nagtatanim ng maraming oil, maraming salt, maraming preservative sa buong katawan mo, sa katawan mo. At pagdating ng araw, aanihin mo dahil sa iyong kalusugan, di ba? Nagkakaroon dito ng epekto sa kalusugan. Pero ang home cooked food, lalo na kapag ito ay prepared by your mom, di ba? Just like me, I usually want a balanced diet for my kids. And pag may meat and fish, 'di ba, dapat meron siya laging gulay. May gulay na partner. O minsan gulay, 'di ba? Tapos nilalagyan ko din ng meat bilang sahog 'yun. Partner na 'yun, okay na 'yun. And usually merong mga saging, merong mga prutas, apple, peras, ganyan na kailangan ng mga anak natin. Calamansi juice, ginagawan ko sila. Pati yung mga orange juice at saka yung lemon. Yan. So, iba talaga, balanse, di ba? Maayos. Katulad yun ng buhay natin in our spiritual life and worldly life. Kasi, di ba, yung ating spiritual and worldly life, if you usually think about kung ano ang magpapasaya sa'yo at kung ano ang ikagaganda ng tingin ng tao sa'yo, yun ang usually ginagawa ng mga tao, yun ang usually dinedesire nila. At ang mga estudyante, ganun din. Nakikisabayan sa luho, nakikipagsabayan sa mga kaklase nila na mas may kaya kaysa sa kanila. Kaya ang nahihirapan yung mga magulang nila. 'Di ba? Sabi dito, the mind governed by the flesh is death. Kasi yun ang gusto ng mga estudyante usually. Pero hindi naman lahat. Dahil meron naman talagang mga mabubuting estudyante na talagang kapag aral-aral ang ginagawa nila, hindi ba? At may time din naman sila sa mga pagsasaya. Pero mas priority nila ang pag-aaral. Ganun din tayo bilang mga matatanda. Minsan kailangan accepted tayo in a certain circle of friends. So, kailangan, kung ano yung ginagawa nila, ginagawa natin. Nakikisama na tayo, hindi na nakikisama, hindi ba? So, it will leads to that. Bakit? Siyempre, kung ano yung ginagawa nila, ano ba yung mga ginagawa ng mga kaibigan mo? Alam mo, may mga bad influence na kaibigan. So, hindi nang ginagawa mo. Magandang tignan, social, umiinom ka, umiinom sila, umiinom ka na rin, 'di ba? Naninigarilyo sila, naninigarilyo ka na rin. At ipopost mo pa yun sa FB para makita ng mga tao what you're doing, 'di ba? Na social ka na, maganda ka na, walang problema naman doon, 'di ba? Pero syempre, lagi nating tatandaan that we are living kung ano lang yung meron tayo, kung ano lang yung kaya natin, kung ano lang yung status na meron tayo ngayon, ayun ang ibinigay ng Diyos sa atin. At saka, ang may kakaiba kasing pang-akit ang mundo.
may kakaiba siyang influensya sa atin. You want to be accepted sa lahat ng bagay, kaya ginagawa mo lahat. Hindi ba? Kaya mga kabataan, ganun din. Imbis na pag-aaral lang ang isipin at sumunod sa magulang, 'di ba? Ang ginagawa nila, lumalagpas sila doon sa jurisdiction ng pag-aaral at pagsunod sa magulang. Nakikipagsabayan sila sa iba na sila ay um, conform sa pattern of the world, hindi ba? So, ang binibigay ng mundo na kasiyahan ay pangnandalian lamang. Hindi katulad ng isip na pinamumunuan, ng ating pag-iisip na pinamumunuan, governed by the Holy Spirit, ay nakikinig sa salita ng Diyos, nakikinig sa boses ng Diyos. Yun po mga kapatid. Kaya kung tayo nakikinig sa boses ng Diyos, siguradong may kapayapaan tayo. Bakit yung mind governed by the flesh is death? Siyempre, nandoon na yung mga consequences na haharapin natin. So once na nagkamali tayo ng mga sinasamahan nating tao, ng mga ginugusto natin sa buhay, ng mga kasiyahan na nais natin, pero hindi naman talaga dapat, ganoon, hindi po ba? Okay lang naman maging masaya. Ang pagiging masaya ay isang pagiging mapalad. Pero yan po ay kasiyahan o kasayahan na dapat ay governed by the Spirit of God. Spirit in life. 'Di ba? Leads to life and leads to peace dahil magkakaroon tayo ng kapayapaan. Yun lamang po mga kapatid, and sana po tayong lahat ay manatili sa presensya ng Diyos. Happy Worship Sunday po.